Natatawa ako pag binanggit yung yung mga titela natin, yung mga topic natin. Anyway, we are back. Welcome sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Soon sa buong mundo. Anti-Support Social Club. Aray ka. Yes. Let's go. Brought to you by Tritone Studios. Yeah, Tritone Studios. Maraming salamat pa rin as always para sa ganito solid na quality. Sa mga di nakakilala sa akin, ako nga pala si Ato Class S. Supremo ng mga lehitimong Class S na pangit. Soy Sadao, General ng Soy Army. Joshon Kaibigan ng feminist. At mga bading. Bago, kaibigan na ngayon. Joshon Point, mga pare. No? Kaibigan Friends ka to lang. all. Friends to all. Friends to all enemies siya. ako, pare. Friends to all ako. No enemies. Ako ang friend ko lang mga bading tapos feminist. Siya all siya eh. Okay. Tayo na kakakain lang kasi namin eh. Kamusta ang pag-upo ng alauna ng bagong kain? Di masarap yung spaghetti sa Popeyes. I hate you guys. Napaka-random po dyan. Totoong tabang, Di pre. pare, masarap dun, bro. Yung chicken. Try mo pare next time yung nirecommend ko kasi sa kanya. Alin, yung yung Popeyes? spicy chicken sandwich. Yun ang the best dun, pare. Sige. Yung chicken Nung okay naman. pare, nag-trending yun sa States. Panalo. Di na right pinipilahan at nagte-trending. Nag-trending yun sa States kasi naubusan sila ng stock. Tapos, nilagay nila dito. Tinry nila sa Pilipinas. Hindi masyado nag-trending pero ako, masarap ako dun eh. Kanina lang hindi ko tinry kasi gutom na gutom ako eh. Kaya nagkanin talaga ako. Pero wrong move kasi nakakaantok tuloy. Andito lang kami sa QC sa mga gustong magpakain sa amin dyan. Uy! Lalantakan namin yan na naka-video. Food review na may halong pang-burn sa mga... Ang naka-video. Speaking of video, may mainit na issue ngayon. May babae na nahuli niya na binibidyoan siya. Na-content mo to actually, di ba? Ito ba yung... Ikaw ang magdetalye nga. Oo. Wow. Walang editor. Sinasound effectsan mano-mano. Ano yun? Ito ba yung babaeng binidyoan siya daw ni Manong? Di ko nga gets paano niya nalamang binidyoan siya sa likod. Hindi naman niya na-check yung cellphone ni Manong. Okay. Diba? Paano niya nasabi? Baka may flash, wala naman. Wala naman, pre. Okay. So, inassume niya kagad na may matandang video sa likod ko. Kasi nga maikli yung short niya. Yun. So, kinontent ko siya. Ang naging... Nasang lugar siya? Public? Parang arcade. Pipindot siya ng ganon. Okay. Tapos, nabibidyoan sa likod. Public still. Yeah. And then, naging argue ko doon is mali yung ginawa ni Manong. If nagbibidyo talaga si Manong, mali. Paano lalaman anong resibo? Kung baga habang nag-arcade yung above, may camera dito? May camera sa harap niya. Ganun trip nila ngayon, no? Naka-mirror. Naka-video. Yeah. Ang igli ng short niya talaga. Tapos si Manong, nakita niya, inaayos siya ni Manong talaga. Giniglaze yung nyak-nyak short. So ngayon, ang sabi ko doon sa video ko is, mali talaga si Manong doon. Kung napatunayan nagbibideo at nagganon kasi nga babae siya, pwede makulong si Manong. Dapat makulong si Manong. Deserve niya yun. Acts of lasciviousness, yeah. Ngayon, ang nakakabwisit lang doon is, ayaw mo nang tinitignan ka ng ganon. Pero ng malaswa. Oo, pero yung pag-check ko sa TikTok niya, same ng short niya na yon at yung damit niya na maikli, lawas pa nga yung osos dun sa TikTok niya. Mas matindi pa nga yung boy. Nakaganon na yung gilid-gilid ng osos niya, di ba? So, in-upload niya na may mga may mga 1,000 views. Okay. So si Manong lang nakakita dun sa'yo at few peoples, pero dun sa TikTok mo, 1,000 yun. Yeah. Maliit. Kumbaga si Manong maliit na bagay lang. Oo, dun nagalit ka. Saka nga matanda na, baka blurred na paningin nun eh. So ibig sabihin, pag personal ayaw mo, pero pag internet, okay lang ganunin ka nila. Kasi pwede niyang i-download yun sa internet, pwedeng i-post yung video, pwedeng i-zoom yun, makikita yung mga legs mo. Pares ka lang din naman nakikita ng mga yun. Ano pinagkaiba nun sa live? Ang labo no? Yeah. Sobrang sobrang labo nun, sobrang bobo nun sa part na gano'n na. Ayaw niya ma-sexualize, sinesexualize niya sarili niya sa internet. Yeah. Yun din yung hiwagang-hiwaga ako. Yun yung tanong ko eh. Kumbaga, yung pagsita sa kanilang mga babae na nagta-thirst trap. Pag sinabi mo thirst trap, nagiging malaswa, di ba? Sumasayaw ng malaswa, nagli-lip-sync ng ganito, may mga movement ng katawan na alam mong malaswa, kaya nga thirst trap eh. Yeah. Nantatrap ka ng mga uhaw, thirst trap. Sa katawan mo, hindi sa tubig. Di ba? Kumbaga, nantatrap ka ng lalaking uhaw sa katawan mo. So, tayo ba na naninita sa kanilang mga nagta-thirst trap, yung nagsisexualize sa kanila o sila? Yung nagsisexualize sa sarili nila para sa pansarili nilang benefit. Tingin ko sarili nila. Di ba kasi sila naman nagbe-benefit, hindi naman tayo eh.
I think they love the attention. Totoo. Attention talaga, Pagkain bro. nila yun. Attention talaga, bro. Papansin. Di ba? Yun, currency nga nila yung attention. Pero napaka-contradicting lang, na magagalit ka na, binibidyohan ka ng isang tao or tumingin sa iyo yung tao or na-catcall ka knowing sa internet thirst trapper ka pala. Sa akin parang sobrang Stupid. contradicting na magalit ka dun. Mangmang. Now, Mangmang move. ang lagi nilang sasabihin dyan ang pang-counter nila dyan sa ganong argument. Consent. Wala nga daw consent. Sa internet may consent kasi nga In-upload in-upload nila. Di binigyan mo ng consent yung milyon-milyon na pwedeng makita niyan. Exactly. Kaya nga Asan yung anong logic nun na yung si Manong nagagalit? Hindi ko sinasabi na valid namang manyak hindi. ha. Wala tayo Walang doon. ganon. Ang tinatanong ko lang. Understood. Kailangan natin bro mapaano sa kanila. Understood na yes, mali nga yung ng yung ginawa ni Manong. Mali yun. Ano yun? Okay. Nung. Tangina kasi hindi na lang. Tinignan mo lang sa profile niya. Pag-scroll ka Yun na ba? nga eh. Marami bang variations doon. Misogynist. Di ba? Di ba? Misogynist yato guys. Cancel. Hindi. Yun na, hiwagang-hiwaga ako eh. Anong doon? Pa-explain naman sa mga babae dyan na magagalit sa amin ngayon. Ang lalaban lang nila dyan, pre, yung sinabi ni Josh na may consent nga sa internet kasi in-upload namin nyo with our consent. So, okay lang yung makita nyo. Ito kasi bro hindi. ito yung ayoko sa paggamit nila ng consent na word na yan sabihin nila na walang consent yan, no? Para yung accountability, no? Yung blame maalis sa kanila. Sasabihin nila, wala akong consent diyan. Ibig sabihin, hindi na sila mabiblame Kumbaga, yung consent na word na sinasabi nila, yes, may word na gano'n, pero para sa kanila, nire-reverse nila yung, kumbaga, yung meaning nun. Parang pang-cap out nila parang pang-alis nila ng accountability. Kumbaga, may consent ka, ito wala akong wala akong responsibility sa gagalawin ko. Yeah, may gusto silang ginagawa na reckless na alam nilang hindi tama 'yon. Pero kailangan bawal mo silang mapuna or bawal silang masita dahil ginagawa nila. Like for example, pag ako bilang isang lalaki, nilabas ko yung puwet ko, lumabas ako nag-mall ako, tapos pinagtawanan ako, napicturean ako, napahiya ako. Sino may kasalanan? Ikaw. Di ba ako? Same thing sa inyong mga babae. Ngayong araw, pag pinili niyong lumabas sa pampublikong lugar na ganyan lang kakonti yung tela na suot nyo, kahit hindi kayo mag-post, wala kayong pirmahang kontrata, yun na yun. Nagbibigay ka na ng consent na makita ng lahat ng kung sino na ma-encounter mo sa labas yung ganyan kakonting tela na suot mo. Unang-una, Misogynist, grabe. yes, understood na consent talaga siya bro. Kasi tignan mo wala namang pumilit sa'yo na magsuot nun. Alam mo. Diba? Alam mo. Ikaw nag-decide na magsuot nun. Alam mo. Tsaka mag-arcade ka dun, nakatuwad ka dun, tas naka-miniskirt ka. Diba? May sayad ka rin Ikaw ang nag-decide nun. Walang pumilit sa'yo. Hindi ka pinilit ni Manong. Kumbaga, technically, you're inviting them Kumbaga, binibigyan mo na sila ng consent kasi alam mo nang kita yung puwet mo dun, sinuot mo pa rin, sumakay ka pa ng bus. Parang pinapahiwatig mo sa tao na, ito yung puwet ko, tignan ninyo, may consent ko na yan. Yari ka dun sa Diba? 400k followers na TikToker na kamukha ni Daniel na Hindi brad kasi Yari ka ang dun. sabi So nga hindi kami nagsuot ng ganito, nagbibigay na ng consent to sexualize. meron ngang joke si... Hindi ba kita? Ganyan. Okay. Go. May joke nga si Dave Chappelle Kilala niyo si Dave Chappelle, di ba? Yung komedyante. May joke siya na if ever ba na magsuot siya ng pang-pulis, no? Tapos may lumapit sa kanya, "Sir, can you help us? Somebody's robbing us." At sinabi niya na, bakit niyo ko ginajudge na pulis? Hindi naman ako pulis. Well, naka-uniform ka ng pulis Alam mo. Di ba? Alam mo, ayaw mong itrato ka as low value na pakangkang na babae. Pero yung suot mo, yung pinoportray mong aura, ganun. Pakaratat pakangkang na babae. Kasi way back, yung mga ganyang suotan ng babae, ang nagsusuot lang yan, yung mga nagpapautog lang talaga sa club. Kasi pinapakita nila. Tapos ngayon ginawa mong fashion yan, ayun yung suotan mo Tapos gusto mo ang trato sa'yo, madrehan, feminine na Meron din bang maikli manamit pero maayos siyang babae? Nanamit ninyo? Minamit na ba kayo? Regardless. Naka-revealing? Nakanyak-nyak short, maikli yung damit din, medyo daring, pero matino siyang babae. Para sa akin, pag nabembang nyo? Pag nakita ko siya sa mga beach, pero pag sa public na lugar, never siyang magiging Wala ka kasi pang nakarelasyon na ganun? Na alin? Na ganun? Meron. Na matino naman pala siya? Meron. Na madalas siyang nagsishort? Oo. Meron. Yung partner ko, lagi siyang nagsishort. Pero pagkasama niya ako. Hindi yung hindi kakasama. Yung parang talagang passion niya talaga na lumabas. Tapos nung na-meet mo siya, okay naman pala siya? Oo, ganun. Oo, pero nung dumetalye na ako sa ganung usapin sa kanya, parang,
Hindi ko alam kung bobo siya o ano. Parang wala pala siyang ideya na, ganun ba yun? Ex mo Ganun yan? ba yun? Ha? Ex mo? Hindi naman, fling lang. Ganun ba yun? Hindi ko alam. So, Tingin mo, nagtotoo yun? hindi ko alam kung nagtatanga-tangan. Kung ano, either way, bobo pa rin siya. Di ba? Regardless kasi, kung para sa akin, regardless kasi kung ano talaga, naniniwala ako bro, na kung ano yung gusto mong, kung ano yung suot mo, yan yung gusto mong i-portray sa'yo. Alam mo. Kung nagsuot ka, hindi ka pumasok ng ganyang maporma ka. Nagsuot ka ng butas-butas na damit, gusgusing ka, lagyan mo ng ano dyan. Grasa-grasa. Pagkakamalan kang taong grasa eh. Yeah. Di ba? Pero magsuot ka ng suit, magsuot ka ng tuxedo dito. Tingin sa'yo, respeto ka agad. Parang, sino to? Anong trabaho na ito? Isipin ka agad, anong trabaho? Yeah. Mayaman siguro to. Yeah. Diba? Lagi ako, since yun yung content ko dati, lagi ko sinasabi sa mga followers ko na kung ano yung suot mo, yan ang tingin sa'yo ng tao. Kailangan sa job interview pa lang eh. Diba? Kailangan maganda na agad yung damit mo kasi isipin ka agad nung nag-i-interview sa'yo, dahil minamind niya yung suot niya, ibig sabihin, disiplinado to. Diba? May respeto to sa amin. Diba? Kaya kung ano yung suot mo sa public, kung ano rin yung pinapakita mo, hindi mo maiiwasan na yun ang i-perceive sa'yo ng tao. Eh. Yeah. Diba? Magsuot ka ng nurse dyan. Pag may na-accident dyan, tatawagin ka kahit di ka nurse eh. Kunyari nag-costume ka lang, cosplay ka. Try mo. Mag-cosplay ka ng nurse. May na-accident dyan, sinong tatawagin? Ikaw. Ay, nurse yun oh. Tawagin mo yun. Yeah. Hindi ako nurse. Gusto mo, naka-cosplay ka na? Ba't nakasuot ka ng nurse? Yeah, ganun yun. So yung mga nagsusuot na maikling short, ibig sabihin mo, nagko-cosplay silang pokpok. Regardless eh. Kung gusto mong ma-perceive na mainhin, may class na babae, magsuot ka ng may class na babae. Alam nyo yan. Di ba kaya nga may ano sila eh. Ngayon may term silang ganito babaihan era. Tita era. Tapos yung mga damitan nila na yun, formal na, nakabistida na. O ibig sabihin, aware kayo na may OOTD kayo na pampokpok at pakarat. Yeah. Again, sila gumawa ng term na yan. Hindi naman tayo gumagawa ng ganyan. Magsusot sila ng kunyari, talaga formal, yung maayos talaga, very babaihan. Meron pa. Yung old money outfit. Para sa akin, mas sexy tignan yung babaeng formal yung pananamit Alam mo. Tapos old money style na. Alam mo. Pucha. Ang sexy ang bango tignan nila. Alam mo. Kaya nga di ba may mga term sila, every fashion outfit, meron silang term. May old money, may casual, aware sila sa modern. aura na taglay nun. Oo eh. Aware sila sa aura na taglay nun. Kasi, Yung isang religion na formal yung suot, nakaka-attract din yun pare. Yung mga iglesia, legit pre. Real talk, drop name mo na ako nung nakaka-attract yung suot nila. Nung nag-ano ko, kumbaga, bukod dun sa... Nung nagpapanggap ka dahil may crush kang babae doon sa loob ng konbento. Hindi, nung nag-iisip ako nung... Nag-enlist din dahil hindi naman, nung kumbaga, Devils ka, devils. Hindi, nung napapaisip na ako nung parang gusto ko nang mag-deep yung relationship ko kay God, nag-iisip ako ng religion. Nasa topic ko rin yung mga iglesia kasi para sa akin, lintik yung disiplina nito. Kasi may mga kilala ko na ogag, pero pagdating ng Friday, mag-i-slacks, yung mga babae doon na talagang wala kang makikita ang babae doon na na hindi ganun yung pananamit, talagang comment. Naka-pek short, bawal, di ba? Wala. May mga iglesia na nagpe-pek short, pero pag yung, Lord's Day talaga, di ba? Sobrang legit nakaka-attract yung pananamit nila. Alam mo, pag babae tapos formal. Ang sarap ipagsibak ng kahoy nun, no? Oo. Kahit sabihin na natin sibak naman to. Kahoy pala. Kahit sabihin, kahit prangka, kahit sabihin na natin, albawa itong babaeng to, hindi naman matino. Tapos nagsusuot siya ng gano'n. Tapos wag siya magsalita. Pucha, mahalo kayo. Okay lang. Madadali ka pa, di ba? Pwede. Tapos hindi naman siya sakit sa ulo, pero may pangit siya nakaraan. Okay lang. Basta gano'n yung damit niya, kagaya nung nando sa religion na yun. Kasi nga gano'n nag-work yung as individual. Like for example. Lahat tayo actually, yung isip ng tao, build na i-judge ka based talaga sa appearance mo. Huwag na tayong mag-bullshit. Talagang gano'n eh. Kaya nga yung lalaki na galing sa kung saang suffering, win-workout niya yung sarili niya, pinalupit niya, pati yung itsura, di ba, umokay. Nagiging katanggap-tanggap siya kahit ano na yung pinagdaanan niya. Yung babae na nagdaan sa ganito, hindi inayos yung sarili, mas naging loud. Hindi siya nagiging katanggap-tanggap kasi ang crazy mo tignan eh. Totoo. Di ba? Kaya nagmamatter talaga yung appearance. Tsaka, hindi pwedeng nakapang thirst trap ka. Hindi nila pwede kasi, again, yun nga yung hypocrisy nga ng ibang girls dyan. Kasi nga, kayo yung number one into fashion eh. Sila yung gender na into fashion. Diba? I-judge nila yung tao based sa suot eh. Alam mo. Diba? So bakit,
pag ginajudge na kayo based sa standards nyo sa fashion, kayo yung unang-unang umiiyak. Kayo nga dapat may alam yan eh. Alam mo. Di ba? At may ba ako? Men, sa mga nakikinig na lalaki dyan, itong topic na to para sa inyo rin to. So, piliin nyo palaging mag-dress properly. Lalo na sa pupuntahan ninyo. Tama yung sinabi ni Josh niya to, mahuhusgahan nila kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Try nyong pumunta sa opisina nyo na puro naka-shoes, ikaw naka-sleeper. Pumasok ka doon. Mag-log-in ka. Husgahan ka. Husgahan ka talaga. Ano na ito, baliw. Tapos naka-jersey short ka. Hindi, wag work. Kasi pag work pwede pa pag nasa work pwede pa kasi natanggap ka na eh. Punta ka ng interview mo pa. Punta ka ng interview na nakasando. Kung hindi dito sa Sando, pre. Yun na lang doon sa TikToker na 400k followers na hindi mo malaman kung paano nagpapangsyon yung utak. O yun na lang, kung hindi talaga nagmamatter yung pananamit, hikayatin mo yung mga babae na sa interview, nakapang thirst trap na damit. Tingnan natin kung matatanggapin kayo doon, bro. Gaganon nyo. Pero kung ako yung boss nun, tatanggapin ko. Why not? Kasi kung okay naman yung personality niya, late. Misogynist. Di ba? Hindi. Ano na naman nila, mental gymnastic na naman. O ano-anong revert na naman ang gagawin nila doon. Comfort words, di ba? Babalik ta rin. Kaya nga ang argue ko dun sa lalaking yun, kung di naman pala nagmamatter yung pagsusuot na matinong damit, huwag ka na mag-t-shirt. Magbra ka na. Diba? Bra, tibak. Kasi hindi naman pala angkop Depende naman pala sa'yo Diba? Kung hindi naman nagmamatter yung respect sa damit, bakit tama yung damit mo? Bakit on point? Naka-t-shirt ka, nakapang lalaki ka, diba? Wag mo yung on point yan. It doesn't matter Huwag ka na magdamit. Yeah, totoo. To the point na, kasi utak lang naman nila marumi. Yun nga. Yun pala. Hindi naman nagmamatter iniisip ng iba, diba? Baguhin yung utak nyo. Sabi hindi ko preferred mag-ganon It all boils down talaga sa ayaw talaga nila ng meron silang accountability sa ginagawa nila. Gusto nila magawa lahat, minus the accountability, minus the consequences. Laging ganun napapansin ko sa mga. Pero may iba ako sa angulo na yun, bro. Doon sa thirst trap na yung sinabi mong senaryo. Meron ba siyang ebidensya or proof na talaga si Manong siya yung binibidyoan? Meron Nakaganon ba nilulok na ina-eye ni Manong talaga? Trust me, bro. Okay. Kasi kasi kaya ako nasilip yan, bro. Naging issue to sa states Okay. Kumbaga, yung mga girls doon na nagvi-video habang nagwo-workout, lagi nilang binivillainize yung mga lalaking tumitingin. Nasa video na bigla nag-glance lang ng konti, tumingin lang saglit, kakaption na nila na the creepy guy is checking me out, ganito, nag-workout lang. I don't feel safe. Ganun pare. So, late na naman dito sa atin, pero malamang darating din yun. Kasi may nagko-call out na nga kung nakikilala nyo sa TikTok, si Joey Swoles. Yung kino-call out niya yung mga babae na nagko-call out ng mga inosenteng lalaki sa background lang. Tumingin lang saglit, pero yung puwet nila nakabulat-lat dun sa sa Instagram nila, sa TikTok nila. Pero maonting glance ng lalaki, kumbaga napatingin lang kasi pumupwesto na parang gumanon, bumuti to. Normal Tumingin ng ganun. Sinabi ka agad may caption, this guy is a creep, ganito. Di ba? Mahirap Totoo. Kaya inaano. Ayaw mo matignan, wag kang lalabas ng bahay, diyan ka lang sa kwarto mo. So the fact na siya, yung babae, the fact na aktibo siyang humuli ng nakatingin sa kanya, hindi na siya komportable dun sa suot niya Alam mo, diba? yung pala Mismo. Para bang, imagine mo, magsuot ka ng gold sa Divisoria, di ba? Parang, mamaya't maya na dumikit sa'yo, parang alerto ka Parang ganun Totoo yan, So maganda in the first example. place, hindi ka na pala komportable dyan sa suot mo. So ba't mo ginagawa pa rin? Di ba? Gusto nilang mag-adjust yung mundo sa kanila, pre. Delusional nga. Diba? Kung mga tanga-tanga nga sila. Kaya magsusuot ako ng kamanyak-manyak pero bawal akong manyakin Wala akong sasakyan, magko-commute ako, hindi ako naka-grab, mag-jeep bus ako, bawal akong manyakin, bawal ako tignan. Pero yung suot ko, katingin-tingin. Tapos pag hindi mo sila tinignan, girl, pangit ba yung suot ko? Ina mo, labo mo. Kaya nga, minsan tinatamad na rin akong pagalitan sila. Gusto ko na lang sabihin yung mga men na nakikinig out there na dress properly and dress smart. Yan, talaga the best. Kaya madalas may mga rin ako. Mag-invest ka sa damit mo, mag-invest ka. Bumili ka ng Pangit Lives Matter t-shirt. Yes. Hindi, abangan nyo yung mga i-release ng anti-support. Niluluto na nung nasa taas Malay mo, magkaroon din tayo ng Tritones t-shirt, di ba? Abangan nyo yan, yung mga paparating na ganyan. Instances din na akala nila suplado. Kasi lalo ako sa public, parang may tapaohong kabayo. Wala akong tinitignan. Kasi nga alam ko, lalo pag gases ka, mapalingon ka sa babae, patay ka. Manya ka na. May clout ka pa naman, so mas prone ka. Oo.
Kaya minsan, inaantay ko niya, tatawagin ako. Antayin ko, dumalawa or 3 tawag ka. Kung isang tawag lang, hindi kita pwedeng lingunin. Baka namalik mata na ano lang ako eh. Tinignan kita, ay, tinitignan ako ni inaay ako ni Ato. Kaya pag nag-gym ako pare, parang naiilang din ako sa babae tumingin eh. May time na ganun. Kasi nga napanood na natin yung sa US, di ba? May mga nag-content na rin dito niya ng babae. Sila Liz, nag-content na rin niya na parang tinitignan siya sa gym, ganyan. Tapos binash nga siya nung time na yun eh, parang last year. Binash siya na masyado ka naman pilingera, ganyan. Eh, syempre, napapalingon din yan. Nache-check ng mga tao sa gym kung sino yung tao eh. May tropa ko to, si Ato pala to eh. Sabihin, suplado kasi, tinangingibo yan. Oo. So, syempre, tinitignan lang din, di ba? Talagang di mo maiwasan na lilibot ang paningin mo. May na mata normal. May mata ka. Tsaka, kung alam mo namang maganda ka, di ba? Ayaw mo bang may tumingin sa'yo? Kumbaga, yan yung consequences ng pagiging maganda, may titingin sa'yo. Yun. Di ba? Maraming ang babae ang gustong tinitignan sila pero hindi nila makuha dahil nga tingap sila eh. Totoo yan. Para sa akin, mag-iiba lang ang usapin na yan if tumatagal yung tingin mo ng matagal. Yeah. Totoo. Parang gumaganyan ka pa. Tapos yung kamay mo kung saan na napupunta, parang... Ano yung pinapanood pa kanina ng video yung sagdanan? Diba? Ano yung pagalitan mo? Hindi na tingin eh. Titig na, tapos di ka na kumukurap, yun na siguro. Yun. Pero kahit naman tayo, makakita tayo ng ganun, babatukan natin yun eh. Oo. Creepy na yun bro. Kasi may mga tingin na napatingin ka, gano'n. Pero yun nga, yung tingin na matagal tapos gumanong ka pa. Ngayon, gumanon yung kamay mo. Yun na yung gago na yun. Again, bilang isang babae, kahit magsuot ka pa rin ng hindi revealing, may titingin at may titingin pa rin sa'yo, lumabas ka ng bahay eh. Diba? Kung ayaw mong nakikita ka, mawala ka na. Huwag ka lalabas ng bahay nyo. Diba? Kahit ano suotin mo, may titingin sa'yo. Tao ka eh. At hindi natin maiwasan yung... hindi natin mazizero sa mundo yung masamang tao. Laging meron yan. Meron yan. Wala, si Thanos nga ba? Diba? Ginawa niya lang lahat eh. Wala pa rin. Yung magandang ano dito eh. Yung sa Bible na rin, no? Yeah. Ang nakalagay, ang sabi doon eh, well, sa book to, no, doon sa 12 Rules for Life, ito yung pagkaka-describe niya kung bakit sa mundo eh laging may danger. Kahit gaano pa ka-safe yan, eh may danger. Biruin mo yung paradise kung nasan si Eva at Adan, di ba? Napasok pa rin ng evil na ahas. Di ba? So biruin mo, ginawa ni God yun na safest place on earth. Haven nga, di ba? Yeah. Haven, pero nakapasok pa rin yung demon doon to yung temptation nga sila. Diba? Magandang analogy yun na kahit gaano pa ka-safe yung lugar na yan, meron papasok dyan. So what you need to do as a human being na alam yung mga ganong bagay is be ready, be cautious. Lalo kung lalaki ka. Kasi kita mo naman kung paano nag-thirst trap si Eva doon. Inakit niya si Adan eh. Diba? Gago. Yun ang unang temptation nga eh. Sinaunang thirst trap. Ahas. Eva. Eva to Adan. So, Adan, kainin mo to. Wala namang ganun. So, kainin mo to. Ang bobo kasi walang saplot, di ba? Alam mo. I think ang pinaka-unang evil dun talaga, yung ahas ba? O yung kamangmangan ni Adan at ni Eva? Mangmang sila pares, pre. Wala silang sapat na wala silang kaalaman, pre. Blanco sila. Kumbaga, yun nga yung prutas ng karunungan eh. First ba talaga makuha yung karunungan? Pero para sa akin na may ano ako dyan, may controversial akong opinion dyan. Para sa akin lang hindi man sanas yung niyakag nung ahas, nakainin ng dalawa. Ano daw? Para sa akin, kumbaga yung puwet? Pwede. Yung puwet or ano. Hindi. Kasi temptation eh. Sa tingin ko, yun, hindi man sanas yung, try nyo to, magbengbangan kayo. Mansanas lang ang naging simbolo na mas madaling i-translate sa lahat na hindi magmumukhang bastos at bawal sa bata. Pero para sa akin, ang niyakag sa kanila ng ahas, pre, yung magkainan kayo, masarap. Masarap naman kasi talaga. Diba? Ang magkainan ng puwet ng lahat. Ito naman si kaimput na naman ang puta. Hindi, sa ihaw ba? Puwet ng manok ba? Hindi, pero yun ang ano ko doon. Tingin ko hindi mansanas yung kinain. In example na lang siya kasi mansanas. Pwede para ultimo sa bata. Make sense nga, no? So siguro, ang pinaka-ano na lang doon, pare, sa mga girls dyan, actually, kaampi nyo kami. Diba? Alam mo. Gusto nga namin kayong protektahan eh. Alam Sinasabi mo. namin itong mga bagay na to kasi Para gusto namin kayong protektahan. Kasi nga, iba nga konti na yung lang side kayo namin kasi, kaya na ano nyo siya na attack sa inyo. No? Hindi siya, kaya na perceive nila as attack to sa inyo. Kasi
meron kayong responsibility. Kumbaga sinasabi natin sa kanila, Alam mo. meron kayong responsibility. Alam mo. Samantalang yung ibang side, yung mga lalaking supot na nagsasabi sa iyo, hindi nyo ano. Actually, wala nga protection na binibigay sa inyo yun eh. Tsaka yung mga yun. Delusion ang binibigay sa inyo. Tsaka yung mga yun na... Yun ang mas dangerous. Yung mga yun na nagtatanim sa kanila ng maling teaching, yun mismo, hindi sila kaya ipagtanggol ng mga yun. Tingnan nyo yung issue. O sige, at magandang point yun pare. Magandang point yun. Patpatin. Ito girls imagine niyo na lang kung may manonood man dyan. Mayroong manyak dito. No? Katabi mo ako, tsaka yun, yung katabi mo 400k followers na yun. Si Ato na 6-footer, yung isang supot na Yung, four yun, flat. na magaling mag-English. Four flat yung height. Sino ang pag Magaling sinugod ka nung manyak na yun, sino ang may capable na magtanggol sa'yo? Ito pare, 6 foot na malaki to. Nakasalubong ko nga sa SM inyo. yun. Nakasalubong ko sa SM yun. Nakatalikod sa akin. Yung girlfriend niya pa yung ng Tiger Lock sa akin siya. Talikod siya. O, diba? Kala ko ba? So, girls, just be careful, no? Again, be mindful sa mga suot nila, no? Kasi ako may kapatid, may asawa ako, may kapatid tsaka ako. hindi nyo kasi kami kasama. Baka di kaya mag 5 kilometer nun. Hindi nagte-10k yun. 1k, 10k, mga ganun-ganun yun. Hindi nyo kasi kasama yung mga ganitong klaseng lalaki. Kaya pinag-iingat namin kayo. Hindi kami nagkukulang. Pinag-iingat namin kayo. Kami pa nga yung may care sa inyo eh. Yung mga TikToker na lalaki na nagsasabi na okay lang girls na ganito ganyan, okay lang ganito ganyan, okay lang. Pinapahamak nila kayo. Grabe, tirahan mo naman kami to. Alam mo ha? Ginano yun. 100 friend request agad. Ginanto. Pag in-upload to. Grabe. Kahit wag na kayo mag-follow, kailangan nyo lang ma-realize na meron kayong dapat gawin din sa side ninyo eh. Diba? Pinoprotektahan namin kayo girls sa sarili rin ninyong katangahan. Kasi ang kalaban nyo dyan girls mostly sarili nyo lang din. Oo, may kriminal, may masamang tao. Pero tandaan ninyo girls, kayo rin nagpuposisyon ng sarili ninyo kung saan kayo mapapahamak. Kung na-hold up ka sa tondo, ba't ka kasi pumunta ng tondo? Hindi sa sinisisi kita ng sagad. Ang pinupunto ko lang, magkaroon ka rin ng accountability kung saan mo pinupwesto Mag-isip, diba? yung sarili mo. Tsaka hindi naman namin sinasabi na porkit taga-tondo ay masama. Hindi. Hindi, marami lang cases. Yeah, maraming Antipolo cases. rin naman, sa lugar din namin. Di ba? Sa lahat, The-drop ko. wala namang safe dito sa Pilipinas. Mataas Yun na nga, Brad, ang criminal cases sa Antipolo rin. Walang safe. Mapakabite, mapatondo, Wala nang safe, mapa-antipolo. pre. Wala nang safe. Kaya Wala kailangan na. maging matalino ka, Brad eh. Pag nakita ninyo na medyo sketchy na yung lugar, ay wag ka na tumuloy dyan. Hindi. Sabi nung napanood kong TikToker, okay lang daw. Okay lang daw, Go di ba? ka. Alam mo may asong ulul dun. Pag sinakmal ka, mababad trip ka. Alam mo nang may asong ulul dun. Tapos yung legs mo, kitang-kita. Isa't kalahati ka rin eh. I think ang maganda matutunan dito ng mga tao is maging aware sa sarili nilang pananamit and mag self-reflect palagi. Take full control. Full control. accountability, Huwag panay sisi sa ibang tao. Mag-take ka rin ng responsibility sa mga action mo sa sarili. Kasi again, ang sarili mo, yan lang ang control mo. Di ba? Yung ibang taong halang, hindi mo control yan. Hindi mo, unpredictable yung mga yan. Correct. Yung sa'yo, may pinag-aralan ka naman, may utak ka naman, nag-iisip ka naman. Why not kontrolin mo yung sitwasyon na nasan ka? Yeah, pare-pares tayong tao. Tagalog yon. Huwag na kayong mag-subscribe. Intindihin nyo na lang. I think, Gagi, may nakalimutan tayong segment na hindi na natin nagagawa. Ano? Yung magbasa ng tanong, pare. Diba? Sa susunod na yan. Okay, sa susunod na yan. Alright? Okay, Triton Studios, maraming salamat. Huwag na kayong mag-subscribe. Intindihin nyo na lang. Tagalog yun. Pangalawang tuli sa buhay mo pare, dito lang yan sa Anti-Support Social Club. Lagi ako nalilito dyan, Brad. Ito naman. Nabubulol-bulol pa. Nabubulol ako lagi dyan, Pangalan Brad. segment natin. Kasi Anti-Support Pag mas madali. Anti-Support Social Club. Anti-Support Social Club kasi. Nabubulol-bulol pa. Parang hindi ito yung gusto mong team na masamahan ha. Parang Ito na tayo, yung saya-seri. Nagsabi ng ibang Click the notification bell ring. Yeah. Triton Studios.